Tito Densyo, Love Stories presents Babysitting the CEO. Written by Almira. Ikinalulungkot kong sabihin ito pero hindi ka tanggap dito. Sabi ng manager ng isang fast food chain na labis na ikinalungkot ni Zinaya. Naglalakad ulit si Zinaya habang naghahanap ulit ng trabaho. Naghihirap na kasi sila at kailangan ng gamot ng kanyang ina dahil may sakit ito. Ang hirap naman maging mahirap, sabi ni Zinaya sa sarili at umupo sa isang bench para magpahinga. Mahigit 3 oras na rin siyang naglalakad para maghanap at mag-apply ng trabaho. Pero palagi siyang palya. Palibhasa kasi ay high school graduate ang hinahanap sa mga ina-applyan niya. Ang kaso ay hindi siya nakagraduate man lang. Ayos ka lang ba, miss? Napalingon si Zinaya sa lalaking tumabi sa kanya. Kung bakit pinili nitong tumabi sa kanya sa kabila ng maraming bakanting bench sa tabi-tabi ay hindi niya alam. Magiging maayos lang ako kung makakahanap na ako ng trabaho. Ngumiti si Zinaya sa lalaking nasa tabi. Tansya niya ay nasa 40s na ito ang lalaki. Naghahanap ka pala ng trabaho. Sigurado kong sing-init din ang panahon ng ulo mo dahil hindi ka natanggap. Bakit kaya? Sa pananalitian ng lalaki ay para bang kilala siya nito. Kaya naman ay mataman niya itong tiningnan. Siguro dahil sa pagiging high standards sa mga ina-applyan ko. Sagot niya rito. Naiinis. Wala na siyang pakialam kung sino ang kausap niya. Ang alam niya ay pagod siya. Yan ang mahirap. Bakit hindi mo itry maging isang babysitter? Ibinigay nito sa kanya ang isang flyer. Walang pasabi itong umalis na ipinagtaka niya. Agad niya namang binasa ang flyer. Wanted, babysitter. Monthly salary, 30,000? Nagtataka si Zinaya sa nabasa. Iniisip niya na baka bilyonaryo ang naghahanap ng babysitter dahil ganun kalaki ang salary. Agad niyang inilagay sa bag ang papel at hindi pinlano na tawagan ng contact number doon dahil iniisip niya na baka pinagtitripan lang siya. Kumusta ang paghahanap ng trabaho, anak? Tanong ng kanyang ina. Agad na umupo si Zinaya sa upuan na kawayan at isinandal ang likod. Susubukan ko pa rin bukas, ma. Yun ang palagi niyang sinasabi sa ina. Ilang araw na kasi siyang naghahanap ng trabaho pero hindi pa rin siya pinagpalang tanggapin. Anak, alam kong dahil sa akin kaya ka naghahanap ng trabaho. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sabi ng kanyang ina kaya naman inusuhan niya ito. Pero mama, wala rin tayong kakainin kung hindi ako magtatrabaho. Kaya hayaan mo na lang ako, okay? Bumuntong hininga na lang ang ina ni Zinaya sa katigasan ng ulo niya. Kinabukasan ay naghanap na rin siya ng trabaho. Kahit alam niyang malabong matanggap siya at maghapon na namang tatambay sa isang bench, ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Pang ilang apply na tong restaurant namin? Tanong ng manager sa isang restaurant kung saan nag-a-apply si Zinaya. Napakagat naman sa labi ang dalaga at tiningnan nito. Sa totoo lang po, hindi ko na mabilang. Nahihiyang sagot niya at nag-iwas ng tingin. Ang mabait na manager naman ay nalungkot sa sinabi niya. Pasensya na, Miss Salvador, pero hindi ka rin tanggap dito. Kahit man lang sana graduate ka ng high school. Sabi ng manager, kaya naman ay gumilid si Zinaya dahil may sumusunod pa sa kanya. Bagsak naman ang balikat niya na naglakad palabas ng lugar na yon at naghanap ng mauupuan. Napabuntong hininga si Zinaya habang tinitingnan ng mga taong naglalakad. Lahat ng mga yon ay paniguradong galing na sa mga trabaho at pauwi na. Paano ba naman kasi ay hapon na? Ikaw pa rin yung babae kahapon, tama? Nagulat si Zinaya nang may lalaking nagsalita sa tabi niya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal na nakaupo roon. Ha? Tanong niya. Blanko ang utak niya at hindi na maintindihan ang mukha ng lalaki. Ikaw pa rin kako yung babaeng naghahanap ng trabaho pero hindi matanggap-tanggap dahil high standard sa mga ina-applyan mo. Umawang ang labi ni Zinaya at hindi alam ang sasabihin. Nang tinitigan niya ang lalaki ay saka lang siya napatango. Ah, ako nga yon. Bakit? Tumitig ng bahagya ang lalaki sa kanya at nagkibit balikat. Kumusta naman ang paghahanap ng trabaho ngayong araw? Tanong ng lalaki. Napabuntong hininga naman si Zinaya at natawa ng mapakla. Sobrang hirap maghanap. Katulad kahapon, hindi pa rin ako natatanggap sa kahit na anong trabahong ina-applyan ko.
May halong lungkot ang boses ni Zinaya, kaya naman ay tumaas ang kilay ng lalaking katabi niya. Bakit naman? Tanong nito kaya naman napatingin siya sa malayo. Kasi hindi man lang ako nakapagtapos ng high school. May ngisi sa labing sabi ni Zenaya at nang tingnan niya ang lalaki ay seryoso itong tumingin sa kanya na ipinagtaka niya. Hindi niya ito kilala at hindi rin siya nito kilala. Kaya naman ay nagtataka siya kung bakit kausap nila ang isa't isa. Ayaw mo bang maging babysitter? Biglang tanong ng lalaki sa kabila ng katahimikan. Naalala ni Zenaya na may ibinigay nga pala itong flyer sa kanya. Kaya naman ay sandali siyang nag-isip. Sa totoo lang, mahirap magbantay ng bata kaya hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko pa naman nasubukan ng maging isang babysitter. Kaya natatakot din akong sumubok. Sagot niya, ngunit narinig niya ang mahinang tawa ng binata. Kaya naman ay nagtataka niya itong tiningnan. Bakit? Tanong niya rito, ngunit umiling lamang ito. Wala. Pero kung sakaling susuko ka na sa paghahanap ng kung anong trabaho dahil hindi ka nila tinatanggap, tawagan mo lang ang numerong nandyan dahil hindi na magdadalawang isip ang may-ari ng numerong yan para tanggapin ka. Ibinigay ng lalaki sa kanya ang panibagong flyer. Katulad ng ibinigay nito kahapon ay ganun pa rin ang nakasulat. Hindi nagbabago ang nakalagay na salary at nanatili pa rin itong 30,000. Nakapagtataka, bakit ang laki ng sahod? Tanong ni Zenaya sa lalaki kaya naman ay hindi maitago ng lalaki ang isang ngisi sa labi nito. Malalaman mo ang dahilan kapag magtatrabaho ka na. Sabi nito, kaya naman ay hindi mapigilan ni Zenaya ang magduda. Baka naman, imbis na pagiging babysitter ang trabaho ko, illegal ang ipapagawa niyo sa akin kaya ganyang kalaki ang sahod. Nawala ang ngisi sa labi ng lalaki at tiningnan si Zenaya na nagtatakang tumingin. Hindi babysitter lang talaga. Mahirap ang magiging babysitter kaya deserve mo ang malaking sahod. Huwag ka mag-alala, mapera naman ang magpapasweldo sa'yo. Sasagot pa sana si Zenaya nang tumayo ang lalaki at kinindatan pa siya nito bago siya tinalikuran. Tiningnan ni Zenaya ang papel at binasa ulit ang naroon. Ang normal na flyer ay inilagay ang edad ng mga batang babantayan niya kung sakaling mag-a-apply nga siya. Pero sa hawak niyang flyer ay tanging salary lang at babysitter ang nakalagay. Ngunit hindi niya na yun naisip pa. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa, ngunit agad na ibinalik ng maalala ang ina. Umuwi rin siya kaagad at nadna ng ina na nagwawalis, kaya naman ay pinigilan niya ito. Mama naman! Di ba sabi ko naman sa'yo ay magpahinga na lang muna kayo? Huwag niyo masyadong pagurin ang sarili niyo. May inis na sabi ni Zenaya at inagaw ang walis sa ina. Anak naman, hayaan mo na lang akong gumawa ng gawaing bahay. Para naman akong baldado nito eh. Natatawang sabi ng kanyang ina pero seryoso lang siyang tumingin dito. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Pag-iiba nito. Napakagat naman si Zenaya sa kanyang labi at umiling. Sabi ko naman sa iyo ay huwag mo nang pahirapan ng sarili mo, di ba? Hindi mo kailangan magtrabaho para sa akin. Sabat na ang pinapadala ng kuya mo para sa pang-araw-araw natin. Sinabi niya ring papaaralin ka niya. Natigilan si Zenaya sa narinig. Gustong-gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral noon pa man, ngunit agad din siyang umiling. Mama, hindi ko na kailangan mag-aral at gusto ko na lang magtrabaho. Pakisabi sa kanya na salamat sa offer niyang pag-aralin ako pero hindi ko matatanggap. Hindi pa man nakasagot ang ina niya ay agad siyang pumasok sa kanilang bahay at inilapag ang maliit niyang bag. Dumiretso siya sa kusina at nakitang nakapagluto na rin ang kanyang ina ng hapunan. Kaya naman ay napailing na lang si Zenaya sa katigasan din ng ulo ng kanyang ina. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha ang flyer mula sa kanyang bulsa. Pagod na nga siya at nais nang sumuko sa paghahanap ng trabaho. Para sa kanya ay yun na lang ang tanging option niya. Okay, kaya ko naman siguro magbantay ng bata. Gumuso si Zenaya at kinuha ang cellphone sa kanyang bag. Sandali niya pang tiningnan ng flyer at saka itinapa ang numero na kanyang tatawagan. Nidial niya ang number at agad naman yung nagring. Wala pang ilang segundo ay sinagot nito ang tawag, kaya naman ay kinabahan si Zenaya. Hindi siya nakapagsalita at wala ring nagsalita sa kabila na parang naghihintay lang din sa kanya. Kaya naman ay tumikim siya at huminga ng malalim. Ah,
Hello po? Tumawag po ako dahil nagdadalawang isip pa si Zinaya kung sasabihin niya dahil tanging malalim na paghinga lang ang naririnig niya sa kabila. Um, Kayo po yung naghahanap ng babysitter, di ba? Sa wakas ay nasabi na rin ni Zinaya ang gusto niyang sabihin. Ilang segundo pa siyang naghintay bago sumagot ang sa kabila. Yes, why? Malamig at baritonong boses ng lalaki nang sumagot sa kanya. May malamig din na hangin ang dumaan sa kinaroroonan ni Zinaya na ipinagtaka niya dahil nasa loob lang naman siya ng kanyang kwarto. Pwede po ba mag-apply? Halos pabulong na sabi niya yon ni Zinaya. Narinig naman niya ang mahinang pagtawa ng nasa kabila na ipinagtaka niya. Huwag mo na akong bigyan ng resume o kahit na ano tungkol sa'yo. You're hired. Napaawang ang labi ni Zenaya dahil sa narinig. Ngayon lang siya nakakita ng hiring pero hindi kailangan ng resume o impormasyon tungkol sa kanya. Ang nakapagtataka pa ay tanggap na siya agad kahit hindi siya nito kilala. Pero, no buts. Isisend ko sa iyo ang address ko at magsisimula ka na bukas. Binabaan siya nito ng tawag bago pa man siya makapagsalita. Agad siyang nakareceive ng message galing sa unknown number pero alam niyang ito nga yun. Tiningnan niya ang address at nakahinga ng maluwag dahil malapit lang yun sa kanila. Lumabas si Zinaya sa kanyang kwarto na tulala pa rin dahil sa biglaang pagkakaroon niya ng trabaho. Napansin naman yun ng kanyang ina. Zin, ayos ka lang? Tanong nito kaya naman ay nailipat niya ang paningin sa ina. Mama, may trabaho na po ko. Lumiwanag ang mukha ng kanyang ina at malapad na ngumiti sa kanya. Nanatili naman ang kanyang seryosong tingin, kaya naman ay nawala rin ang ngiti ng kanyang ina at nagtatakang tumingin sa kanya. Bakit hindi ka ata masaya? Nagtataka pa nitong tanong kaya naman ay napakagat siya ng labi. Kasi po, malalayo ako sa inyo. Hindi ko alam kung makakadalaw pa ba ako dito. May lungkot sa tonong sabi niya kaya naman ay mas napatitig ang kanyang ina sa kanya. Anong klaseng trabaho ba yan, Zinaya? Mag-a-abroad ka ba? Sa malayo ka ba magtatrabaho? Sunod-sunod na tanong ng ina, ngunit agad naman siyang umiling. Anong klaseng ang trabaho yan? Naiinis na ang tono ng kanyang ina kaya naman ay ngumuso siya dito. Mama, babysitter po. Mahinang sabi niya sa kabila ng kanyang pagnguso. Hindi naman mapigilan ng kanyang ina ang hindi matawa na ipinagtaka niya. Mama naman, malalayo ko sa inyo pero tumatawa ka pa dyan. Inirapan niya pa ang kanyang ina pero tumawa lang ito. Zinaya, ayos lang naman sa akin. Mahinahong sabi ng kanyang ina, kaya naman ay seryoso na naman siyang tumingin dito. Hindi mo maaalagaan ang sarili mo, ma. Seryosong sabi niya, ngumiti naman ang kanyang ina at hinaplos ang pisngi niya. Sabi ko naman sa'yo na hindi ako baldado para hindi makagawa ng kahit na ano. Huwag ka mag-alala sa akin. Gagaling pa naman ako. Umiwas ng tingin si Zenaya at bumuntong hininga. Ipinatong niya naman ang kanyang kamay sa kamay ng ina na nasa pisngi niya. Okay ka lang talaga na mag-isa? Paninigurado ni Zenaya na ikinatango nito. Kinuha niya naman mula sa pisngi niya ang kamay nito. Huwag ka mag-alala sa akin, ma. Dadalawin pa rin naman kita. Ngumiti ng kaunti si Zenaya, kaya naman nginitian din siya ng kanyang ina. Kinagabihan ay tinulungan din siya ng kanyang ina na mag-impake. Inaasar pa siya nito kaya naman ay napapanguso siya. Baka naman pag uwi mo, may dala ka ng nobyo. Pangaasar muli ng kanyang ina kaya naman ay mas humaba pa ang uso ni Zenaya. Mama naman, magbabantay lang ako ng bata. Magkakanobyo agad. Ikaw po ang priority ko, ma. Mahinang sabi ni Zenaya na ikinatawa naman ng kanyang ina. Anak, huwag mo naman ako palagi mong iisipin. Isipin mo rin kaligayahan mo. Para namang hinahadlangan ko ang gusto mong gawin. Promise, hindi kita pipigilan sa mga desisyon mo sa buhay. Ni hindi nga kita pinigilan na maghanap ng trabaho kahit na alam kong mahihirapan ka na. Mahabang sabi pa nito kaya naman ay habang naglalagay ng mga damit sa kanyang malaking bag ay hindi niya maiwasang hindi maluha. Wala pa nga po sa isip ko ang magnobyo, ma. Mahinahong sabi niya. Tumango naman ang kanyang ina. Huwag mong kalimutan na 25 anyos ka na, ha? Pagpapaalala nito.
Kaya naman ay napanguso siyang tumango. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para maghanda, hindi dahil maghahanap siya ng trabaho, kundi dahil papasok na siya ng trabaho. Simpleng pantalon at shirt lang ang suot niya. Tumulong naman ang kanyang ina sa pagpara ng tricycle na sasakyan niya. Mag-iingat ka doon ha. Kapag inabuso ka, alam mo nang gagawin. Sabi ng kanyang ina, umakto pa itong sumipa sa ere, kaya naman natawa si Zinaya. Oo na po. Ikaw rin mama ha. Mag-iingat ka dito. Inumin mo sa tamang oras yung mga gamot mo at kumain ka rin sa tamang oras. Pagpapaalala na dito, kaya naman ay nag-thumbs up ito. Yes ma'am. Sige na, umalis ka na. Ngumuso si Zinaya at pumasok na sa jeep. Kumaway na siya sa kanyang ina at agad naman ay pinatakbo ng driver ang jeep. Ilang oras ang lumipas at agad silang nakarating sa isang subdivision kung saan naglalakihang mansyon ang bumungad sa kanila. Dito na lang po kuya. Salamat po. Inabot niya ang bayad sa driver at agad na bumaba ng tricycle. Napaawang ang labi niya sa ganda ng bahay na nasa harap niya. Ganon ang dream house niya, kaya naman ay hindi niya maiwasang hindi humanga. Ma'am, ano pong atin? Napatingin si Zinaya sa lalaki na alam niyang gwardya ng subdivision na yun. Ah, magtatrabaho po ako dito. Sagot niya na ipinagtaka nito. Anong trabaho mo dito, ma'am? Tanong muli ng gwardya, kaya naman ay ibinigay na ni Zinaya ang buong atensyon sa gwardya na kaharap. Babysitter po. Nagtataka man ng gwardya ay tumango na lang siya at tumingin sa paligid. Saan ka po banda magtatrabaho? Muling tanong nito kaya naman itinuro ni Zinaya ang mga bahay. Isa sa kanilang pagtatrabahuan ko. Nagtataka pa rin ang gwardya sa sagot niya, ngunit hindi na siya nito tinanong pa. Nag-vibrate naman ang cellphone ni Zinaya kaya agad niya itong kinuha sa bulsa para lang makita ang isang message ng isang unknown number. Sinasabi sa text na maghintay lang ng ilang minuto dahil may susundo sa kanya. Ma'am, bakit nakatayo ka lang dyan? Nagtatakang tanong ng gwardya. Ninitian naman ito ni Zinaya. Sabi kasi ng magiging amo ko, maghintay na lang daw po muna ako dito ng ilang minuto dahil may susundo sa akin. Baguhan lang po kasi ako eh. Hindi ko alam kung aling bahay pa dyan ang pagtatrabahuan ko. Mahabang sagot ni Zinaya na ikinatango naman ng gwardya. Pero hindi lang yan ang mga bahay dito sa subdivision, ma'am. Nasa unahan pa. Tinuro pa ng gwardya ang malayo ngunit nagkibit-balikat lang si Zinaya. Naupo siya sa isang upuan na naroon. Pinagmasdan niya pa rin ang mga bahay habang naghihintay. Iniisip na isa sa mga may-ari ng mga yon. Ilang minuto pa ay may isang sasakyan ang huminto sa mismong harapan ni Zinaya. Kaya naman ay tiningnan niya ito. Tinted ang sasakyan kaya kahit anong pagsingkit niya ng mata ay hindi niya makita ang taong nasa loob. Maya-maya pa ay bumukas ang bintana ng sasakyan at bumungad doon ang isang lalaki. Hi miss! Napamaang si Zinaya nang makita ang lalaking nagbigay sa kanya ng flyer. Kumaway pa ito sa kanya kaya naman napatayo siya agad. Halika na, kanina ka pa hinihintay doon. Otomatikong bumukas naman ang passenger side at umalingasaw ang mabangong amoy ng sasakyan. Kaya naman lumapit siya rito. Totoo ba talagang tanggap na ako? Maninigurado pa ni Zinaya kaya naman natawa ang lalaki. Tinawagan mo di ba? Anong sabi? Tanong ng lalaki habang nakangiti. I'm hired. Nahihiyang sabi niya at umiwas pa ng tingin. Nang ibalik niya ang tingin sa lalaki at sumenyas ito sa kanya. O ano pang hinihintay mo? Tara na. Bubbly nitong sagot, kaya naman ay wala na siyang nagawa kundi ang pumasok sa loob. Agad naman na sinalubong siya ng malamig na aircon ng sasakyan. Palibhasa kasi ay mainit kanina sa labas. Agad na diniretso ng lalaki ang sasakyan nito papasok sa subdivision at focus lang sa pagdadrive. Kaya naman ay napagdesisyonan ni Zinaya na tanungin ito. Ano palang pangalan mo? 3 beses na kitang nakita pero hindi pa rin kita kilala. Napatingin naman ng lalaki sa kanya matapos niya yung sabihin. Hindi naman kita kilala. Hindi ko naman tinanong ang pangalan mo. Napamaang si Zinaya sa pagiging pilosopo ng lalaki, pero muli lang nitong ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho, kaya naman hindi na rin niya kinulit pa ang lalaki tungkol sa pangalan nito. Maya-maya pa ay huminto sila sa isang mansyon.
Pinasok pa ng lalaki ang sasakyan niya sa bakuran. Kaya mas humanga si Zinaya sa ganda ng bakuran, lalo pat napapalibutan yon ng bulaklak. Iatid pa kita sa loob. Tangina nito ni Ezon. Bumaba ang lalaki sa sasakyan nito, kaya naman ay hindi na hinintay pa ni Zinaya na pagbuksan siya nito. Bumaba na rin siya ng sasakyan. Wow! Ang laki ng bahay! Humahanga pang sabi ni Zinaya. Naramdaman niya namang nasa tabi niya na ang lalaki, kaya naman ay tiningnan niya ito. Yes, maswerte ka magtatrabaho dito. Sabi ng lalaki at nagpaunang maglakad. Isinukbit naman ng maayos ni Zinaya ang malaki niyang bag at sumunod na rin sa lalaki. Mas lalo pa siyang humanga sa modern na disenyo ng bahay at ang mga kagamitan doon. Maglilinis din ba ako? Hindi lang ba pagbabantay ng bata magiging trabaho ko? Tanong ni Zinaya sa kabila ng paglalakad nila. Mahina namang natawa ang lalaki kaya nagtaka siya. Actually, may mga katulong din na naglilinis dito. Nagluluto at naglalaba ang iba pa. Ang kailangan mo lang gawin ay ang magbibisit. Sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. Pero bakit ganun kalaki ang sweldo kung ganun lang naman pala ang gagawin ko? Tanong ulit ni Zinaya, kaya naman ay napatigil ang lalaki, kaya maging siya ay napahinto rin. Tulad ng naging sagot ko sa'yo, mahirap ang maging babysitter. Hindi napansin ni Zinaya na nasa harapan na pala sila ng isang pinto. Doon niya lang napansin ang buksan yun ng lalaki. Anong meron dyan? Tuluyan na silang pumasok sa kwarto. Ngunit walang kahit na anong kagabitan ang naroon. Tanging malaking kama lang at isang sofa. Ito magiging kwarto mo. 2 beses na napakurap si Zinaya sa narinig at napamaang siya. Inilibot niya pa ang paningin sa kwarto dahil napakalaki nun. Seryoso ka ba? Pinagbibiro mo lang ako eh. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Zinaya, kaya naman ay natatawa at napailing na lang ang lalaki. Palabiro nga ako, pero hindi sa oras na to. Seryoso, ngunit natatawang sabi ng lalaki, kaya naman ay inilibot pa ni Zinaya ang paningin. Ito lang ang tanging bakanting kwarto dito sa mansyon, kaya nasisiguro kong magiging iyo rin to. Nagtatakang tumingin si Zinaya sa lalaki at tumangu-tangu pa. Bakit mo alam na ito na lang? Ikaw siguro magiging amo ko, no? Sabi ni Zinaya na ikinatigil ng lalaki. Matagal niya na itong pinagdududahan, kaya naman sa wakas ay nasabi niya na rin. Ngunit umiling ang lalaki. Hindi, mali ka. Masasabi mong ako kasi sa ulo ko ang bawat anggulo nitong mansyon. Pero maniwala ka, hindi ako ang amo mo. Inilagay ni Zinaya ang kanyang gamit sa kama at nagkibit balikat. Okay, sabi mo eh. Pero saan bang magiging amo ko at ang batang babantayan ko? Sasagot na sana ang lalaki nang tumunog ang cellphone nito. Sumenyas pa itong lalabas muna, kaya tumango si Zinaya. Ilang sandali pa ay bumalik ang lalaki. Hindi na kita matutur dito sa mansyon. Kaya mo namang gumala, maglibot-libot mag-isa, di ba? Nag-aalala ang mukha nito, ngunit ngumiti lamang si Zinaya at tumango. Ako nang bahala sa sarili ko. Babalik ka naman para ipakilala sa akin na magiging amo ko, di ba? Nakangiting tanong ni Zinaya, ngunit mapakla naman na natawa ang lalaki. Ayun lang. Napakamot pa ito sa ulo, kaya naman nalaglag ang balikat ni Zinaya. Kaya mo na yan. Alam naman nun na dadating ka. Kinindatan siya nito at tinalikuran na siya, kaya wala siyang nagawa kundi ang manahimik na lang. Lumabas din siya ng kwarto na yun at napagdesisyonan na maglibot. Mas lalo lang na humanga si Zinaya sa mansyon, lalo pat yun talagang nasa isip niyang bahay kung sakaling naging mayaman lang siya. Ngunit nagtataka si Zinaya kung bakit walang katao-tao sa mansyon. Ni walang mga katulong doon. Tanging ingay lang ng aircon ang naririnig niya. Ang swerte siguro ng babantayan kong bata dahil lalaki siyang mapera at masagana ang buhay. Sabi ni Zinaya at naupo sa isang upuan doon. Dahil nasa isang kwarto siya kung saan maraming libro at may isang lamesa sa harapan niya. Who are you? Halos malaglag si Zinaya sa kinauupuan niya nang marinig ang baritonong boses na nanggaling sa kung saan. Nang lingunin niya yon ay halos malaglag ang puso niya dahil hindi lang basta isang gwapong lalaki ang nasa harap, kundi parang isang Panginoon sa ubod ng kagwapuhan. Napatayo naman siya at hindi alam ang iaakto.
Ako po si Zinaya. Pagpapakilala niya dahil tinanong lang naman ito kung sino siya. Ah, ikaw yung nag-apply. Pansin ni Zinaya ang pagngisi nito, ngunit mas lalo lamang itong gumwapo. Tiningnan naman siya nito pero parang matutunaw lang siya. Opo, ako po yung tumawag kung natatandaan mo pa po. Isang nahihiyang ngiti pa ang ginawad ni Zinaya sa lalaking nasa harap. Naglakad naman ito papalapit sa kanya, kaya bahagya siyang napaatras. Ano nga ulit in-applyan mo? Tanong ng lalaki. Pinanatili ang nakangising labi nito. Tumingala naman si Zinaya sa lalaki dahil nakadungaw ito. Babysitter? Patanong na sagot ni Zinaya, kaya naman ay umayos ng tayo ang lalaki at pinag-cross ang kanyang mga braso. May experience ka na ba sa pag-babysit? Tanong ng lalaki, kaya naman napamaang si Zinaya. Okay, it's fine. Halatang wala naman. Nagkibit-balikat ito at tiningnan ang kabuuan niya. Hindi mo na ba ako tatanggapin dahil wala akong experience, sir? Tanong ni Zinaya, nag-aalala. Umiling naman ang lalaki at hinawakan pa ang panga niya na para bang nag-iisip. Mas maganda ang first-timer. Maraming malalaman at mas exciting. Ngumisi ang lalaki at dumaan pa sa harapan niya para maupo sa upuan na nandun. Nakagat ni Zinaya ang kanyang labi. Ilang taon po ba ang babantayan ko, sir? Tanong ni Zinaya. Binasa naman ng lalaki ang pang-ibabang labi nito bago magsalita. 26. Nagsalubong ang kilay ni Zinaya sa narinig at lumapit pa sa lalaki. Po? Ilang taon? Tanong niya ulit na naninigurado. Natawa naman ng mahina ang lalaki. 26. Pag-ulit ng lalaki, kaya naman ay napamaang si Zinaya na mapagtantong hindi siya bingi at normal pa ang naririnig. 26? A babysit? Hindi po ba adult sitting yun? Natawa ang lalaki sa sinabi ni Zinaya, ngunit seryoso lang siya na nakatingin dito. Palabiro ka pala. I love it. Nakangising sabi ng lalaki pero seryoso pa rin si Zinaya. Hindi ako nagbibiro, sir. Nag-apply ako dito para maging babysitter, para magkapera at para matulungan ng nanay ko. Hindi ako pumunta dito para sa biro mong 26 years old ang i-babysit ko. Seryosong sagot ni Zinaya, kaya naman ay mas lumawak pa ang ngisi ng lalaki. Hindi rin ako nagbibiro. Sabi naman ng lalaki, kaya naman umawang ang labi ni Zinaya dahil hindi makapaniwala. Sandali pa silang natahimik nang magsalita ulit ang lalaki. Nais mong mag-apply para magkapera at matulungan ng mama mo. Kaya nais kong humingi ng sorry for not telling earlier na hindi bata ang babantayan mo. In fact, malaki naman ang sweldo. Atras ka pa ba? Tanong sa kanya ng lalaki. Sasagot na sana si Zinaya. Ngunit naunahan siya nito. Kung ayaw mo, you can go and find something else. Tingnan natin kung may tatanggap sa'yo. Natahimik na lamang si Zinaya at napatingin sa mga kamay niya. Iniisip niya na ang paghihirap niya araw-araw. Kahit hindi siya natanggap sa trabaho dahil uneducated siya. Ilang sandali pa ay tumingin siya sa lalaki. Sino bang babantayan ko kung ganon? Tanong niya sa lalaki kaya naman ay ginalaw ng lalaki ang swivel chair na inuupuan nito. Ako. Napakurap si Zinaya sa sagot ng lalaki kaya naman ay umawang ang kanyang labi. Maupo ka muna. Nakangiting sabi ng lalaki na tinuro ang upuan sa harap, ngunit hindi magawang umupo ni Zinaya. Nanatili lang siyang nakatayo habang nakikipagtitigan sa lalaki. Wala ka bang anak? Bakit kita i-babysit gayong hindi ka naman na bata? Tanong ni Zinaya. Hindi lang talaga siya makapaniwala. Gayong hindi naman na talaga bata pa ang lalaki. I can be your baby though. Sabi ng lalaki at sa bawat salitang sinambit nito ay alam agad ni Zinaya ang mapaglaro ang lalaki. Seryoso ako, sir. Hindi ka na dapat pang bantayan. Except na lang kung kailangan mo ng bodyguard. O baka iyaya. Baka nagkakamali ka lang ng itatawag sa mag-aalaga sa'yo. Paninigurado ni Zinaya ngunit umiling lang ang lalaki. Seryoso ako, miss. Gusto ko i-babysit ako. Sa madaling salita, gusto ko may mag-aalaga at magbabantay sa akin. Hindi para tawagin ko siyang yaya o bodyguard, kundi para gawing babysitter. Hindi maintindihan ni Zinaya ang sinabi ng lalaki, kaya naman ay napangisi siya. Sa tingin ko,
Kaya mo na ang sarili mo. Inilibot niya pa ang tingin sa malaking kwarto at tiningnan ulit ang lalaki. Mayaman ka naman at may mga katulong. Pero iba pa rin ang may personal na nag-aalaga. Kapag uuwi ako galing sa trabaho, ay nakahanda na ang pagligo ko, ang pagkain, ang kakainin ko at iba pa. Yung tipong ako lang yung gagawing priority. Nakangising ani nito na nakatingin pa kay Zinaya. Kaya naman ay napalunok ang babae. Seryoso ka? Hindi talaga makapaniwalang sabi niya na ikinatangulang ng lalaki. Ano? Tatanggapin mo ba ang trabaho? Oo at hindi lang naman ang tinatanggap kong sagot. Nakita pa ni Zinaya kung paano kumuha ng ballpen ng lalaki at nilalaro ito sa mahaba nitong daliri. Napakagat naman si Zinaya sa kanyang labi. Pero yung sweldo, legit ba yun? Naniniguradong tanong niya na ikinatawa ng lalaki habang nilalaro nito ang ballpen. Maliit na halaga lang para sa akin ang pera na isisweldo ko sa'yo. Kung sakali bakit hindi? Mayaman ako, kita mo naman. Para kay Zinaya ay mayabang ang pagkakasabi ng lalaki. Ngunit alam niya namang makatotohanan din yun dahil nakita niya naman kung gaano ito kayaman. Napabuntong hininga pa si Zinaya bago siya tumango. Sige na, papayag ako maging babysitter mo. Sabi niya, kaya naman malawak ang pagkakangiti ng lalaki. Anong pangalan mo? Tanong sa kanya ng lalaki. Bahagya pa siyang tumayo ng maayos. Zinaya, Portugal. Welcome here, Miss Zenaya. I'm Kieran Acosta, CEO of well-known business and finance company here in our nation. Pagmamalaki ng lalaki, kaya naman ay hindi maitago ni Zenaya ang paghanga. Nang araw rin na yon ay pinaayos ng lalaki ang magiging kwarto ni Zenaya. Doon din napag-alaman ni Zenaya na magkatapat lang ang kanilang kwarto. At dahil walang kahit na anong kagamitan ng kwarto ni Zenaya, ay agad na nagpa-deliver ng walk-in closet, mga sofa at kung ano-ano pa. Wala namang nagawa si Zenaya kundi ang manood dahil kagustuhan yun ng lalaki. How was it? Maganda ba? Iginala ni Zenaya ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Maayos na itong tingnan kumpara nung dumating siya. Wala lang isang araw nang matapos ang pag-aayos sa kwarto at masasabi niyang maganda talaga, lalo pat may sarili rin itong banyo sa loob. Sobrang ganda! Pakiramdam ko po tuloy, dito na ako titira. Humahanga pa ring sabi niya, kaya naman ay mahinang natawa ang lalaki. Ang formal mong makipag-usap. Huwag ka na magpo sa akin dahil alam kong magkasing edad lang tayo. At saka, dito ka naman na talaga titira. Gulat na napatingin si Zenaya sa lalaki na nakangiti lang, habang kunyari ay inililibot ang paningin sa loob. Ha? Magtatrabaho lang naman ako. Bakit dito mo ako patitirahin? Nagtatakang tanong ni Zenaya, kaya naman ay bahagyang napataas ang kilay ng lalaki. Hindi mo siguro naiintindihan ng sinabi ko. Ang ibig kong sabihin, dito ka na talaga titira dahil magtatrabaho ka sa akin. Ang hirap naman kung uuwi ka pa at magbabiyahe. Nakahinga ng maluwag si Zenaya sa sinabi ng lalaki. Kaya naman ay nang tingnan niya ito ay bahagya siyang nagulat nang nakatingin na ito sa kanya. You can rest. Magsisimula ka ng magtrabaho bukas. Kailangan ay mauna kang gumagising sa akin dahil ikaw ang maghahanda ng agahan at susuotin kong suit sa opisina. Ninisihan pa siya ng lalaki bago ito lumabas ng kwarto. Kaya naman ay napaupo si Zenaya sa kama at dinama ang lambot nun. Parang madali lang naman ang gagawin ko. Hindi naman siguro ako mapapagod. Bulong niya at humiga sa kama. Nakatingin pa siya sa kisame na sobrang lapad at may design din. Kumusta na kaya si Mama? Napagdesisyonan na lang na maligo ni Zenaya at matulog pagkatapos. Kinabukasan ay wala pang 6:00 nang magising si Zenaya. Lutang pa siya, ngunit pumasok siya sa banyo ng kwarto para maghilamos at magsipilyo. Lumabas na rin siya ng kwarto para pumunta sa kusina dahil naaamoy niya ang mabangong niluluto. Nakita niya naman doon ang isang ginang na nagluluto habang kumakanta. Magandang umaga po. Ay Diyos ko Mariosep naman. Ginugulat mo naman ako. Napahawak pa ang ginang sa tapat ng kanyang puso. Kaya naman ay agad na inabot ni Zenaya dito ang baso na may tubig. Hala, pasensya na po. Nerbiyosa ka po pala. Ininom naman ng ginang ang baso at gulat na napatingin sa kanya. Ngayon lang kita nakita, iha. Bagong kasambahay ka ba rito? Tanong nito.
Umawang naman ang labi ni Zenaya sa katotohanang hindi niya rin alam ang isasagot o kung pwede niya bang sagutin at sabihin ang tungkol sa magiging trabaho niya. Baka ikaw ang babysitter ni Kieron. Nang marinig ni Zenaya ang sinabi niyo ng ginang ay napamaang ang labi niya. Alam mo iha, ina na ang turing ni Kieron sa akin simula nang mamaya pa ang mami niya. At simula bata pa lang siya pinagsisilbihan ko na sila. Kaya kung may mga desisyon man sa buhay si Kieron, hindi niya yung malilimutang sabihin sa akin. Ewan ko ba sa batang yun kita tanda-tanda nagawa pang mag-hire ng babysitter para i-babysit siya. Mahabang paliwanag ng ginang sa kanya, kaya naman ay nanatiling tikom ang bibig ni Zenaya, lalo pat hindi niya alam ang sasabihin. Bakit nga pala tinanggap mo ang offer niyang i-babysit siya? Tanong ng ginang. Naupo naman si Zenaya sa upuan na naroon. Hindi ko po alam na siya ang aalagaan ko. Akala ko po nung una, isang simpleng bata lang. Hindi naman po kasi sinabi sa akin ng lalaking nagbigay ng flyer. Kung ilang taon na po ba ang i-babysit ko? At bukod po doon, sapat po ang salary para maibili ko po si mama ng gamot. Sagot ni Zenaya at nakita niya namang tumango ang matanda habang naghahalo ang kung ano sa niluto. Sinong lalaki bang nagbigay sa'yo ng flyer? Tanong uli ng matanda ngunit nagkibit balikat si Zenaya. Hindi niya po sinabi ang pangalan niya Ayaw niya ring sabihin dahil hindi niya naman daw pinakalma ng pangalan ko. Sagot niya pa habang inaalala ang sinabi ng lalaki na ikinatawa ng bahagya ng ginang. Loko talaga tong si Kel. Kung anong kalokohan ang naisip. Agad na napatingin si Zenaya sa ginang habang nakangisi. Kel po ang pangalan niya? Tanong ni Zenaya kaya naman tumango ang ginang. Oo, si Ezekiel Acosta. Nawala ang ngiti sa labi ni Zenaya at napataas ang kilay niya. Nagpapasalamat na lang siya dahil hindi nakaharap ang ginang dahil may inaasikaso. Siya ang kapatid ni Kieron, 1 taon lang ang agwat nila at si Kieron na nakakatanda. May sariling mansyon si Ezekiel kaya hindi siya dito nakatira. Pasensya ka na talaga sa batang yun at maloko talaga yon. Sabi ng ginang, kaya naman napaisip si Zenaya. Magkaedad lang po kasi kami ni Kiel. Pareho kaming 25. Sabi ni Zenaya, kaya naman ay humarap ang ginang sa kanya. Paano mo naman nalaman? Tanong nito, kaya naman napangiti siya. Nabanggit po ni Sir Kiero na 26 years old na po siya at ang sabi mo po 1 taon ang tanda niya kay Kiel. Sagot niya, kaya naman ngumiti rin ang ginang. Ang ganda mo palang bata sa malapitan ano? Ano nga ulit pangalan mo? Tanong ng ginang. Zenaya Salvador po. Sagot niya, kaya naman ay tumango ang ginang habang nakangiti pa rin. Teresita ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Manang Sita dahil yan naman ang tawag ng lahat sa akin dito. Napatango naman si Zenaya at napangiti. Sumapit ang 7:00 at agad na pumasok si Zenaya sa kwarto ng lalaki kahit wala siyang pahintulot dito. Tutal naman ay nabanggit nito na siya ang maghahanda ng susuotin nito ay hindi na siya nagpaalam pa at basta na lang na pumasok sa loob. Nandat na ni Zenaya na wala ng tao sa kama at sigurado siyang nandun na ang lalaki sa loob ng banyo. Kaya naman mabilis siyang naghanap ng susuotin nito sa loob ng walk-in closet. Mabuti na lang at magaling pagdating sa susuoting damit si Zenaya. Isang simpleng black suit lang yun at kumuha na rin siya ng itim na necktie. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo at iniluwa nito si Kieron. Nakatawel lang ng pang-ibabang parte ng katawan. Good morning. Seryoso ang boses nito nang sabihin yun. Hindi na nakasagot pa si Zenaya at hindi na tumingin sa lalaki ngunit inaabot ang damit nito. Bakit hindi mo ako tinitingnan? Tanong nito pero umiling lang si Zenaya. Alright, diyan ka lang, magbibihis ako. Nakahinga ng maluwag si Zenaya nang sabihin yun ng lalaki. Mabuti na lang at nag-volunteer si Manang Sita na ito na ang maghahanda ng agahan. Ilang minuto pa ay lumabas na si Kieron sa kwarto nang nakaayos na. Pati buhok nito at halatang nilagyan ng kung ano. Ayos ka lang ba? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ng lalaki habang inaayos ang suit nito. Napansin din ni Zenaya na hindi pa nito nilalagay ng maayos ang necktie. Isinukbit lang nito ang necktie. Namamahay ako pero ayos lang. Unang beses pa lang naman.
Sigurado ako masasanay din ako. Ngumiti ng kaunti si Zenaya sa lalaki, kaya naman ay napatango ito. Bakit hindi ka makatingin sa akin kanina? Tanong ng lalaki pero hindi yun sinagot ni Zenaya. Tumangulang siya ng maayos. Nakahanda na ang agahan, sir. Baka lalamig na. Sabi ni Zenaya at agad na nagpaunang lumabas ng kwarto na ipinagtaka ng lalaki. Ngunit kalaunan ay napangiti na lang din siya. Alam niya kasing hindi lang makapaniwala si Zenaya na ganoon ang magiging klase ng trabaho niya. Ayos ka lang ba, Iha? Bakit namumutla ka ata? Tanong ni Manang Sita nang makita nito si Zenaya. Napatingin naman si Zenaya sa ginang at ngumiti. Normal ko na po to. Palagi po akong maputla. Tiningnan pa siya ng matanda na parang inuusisa siya nito. Ngunit biglang dumating si Kieron. Kaya nabaling ang paningin ng ginang dito. Oh, kanina pa naghihintay ang agahan sa'yo, iho. Sabi ng ginang, kaya naman ay napangiti si Kieron. Napakaaga mo naman kasi magluto, Manang. Sabi rin ni Kieron at naupo na sa upuan. Tiningnan naman ito ni Zenaya kaya nagpaiwas ng tingin ng babae. Tabihan mo ko dito, Zenaya. Sumabay ka na rin sa amin ni Manang. Nakangiting ani pa ni Kieron kaya naman magiliw na naupo ang ginang doon. Nanatili namang nakatayo lang si Zenaya at nakatingin sa lalaki kaya umarko ang kilay ni Kieron. Hindi ka pa ba uupo? Tinuro pa nito ang upuan na nasa kanyang tabi kaya naman ay walang nagawa si Zenaya kundi ang maupo din dito. Pati pala pagkain susubuan kita. Bulong ni Zenaya, sakto lang para marinig ng lalaki. Natawa naman ito at umiling. Except sa pagkain. Sagot nito at nagsimula ng sumandok ng kanin. Nagdadalawang isip pa si Zenaya kung sasandok din ba siya. Pero sa huli ay wala na rin siyang nagawa dahil ang lalaki na ang naglagay ng kanin sa pinggan niya. Nang matapos silang kumain ay inayos na ng matanda ang mesa at sina Zenaya at Kieron na lang ang natira. Zenaya! Agaw pansin nito, kaya naman ay napatingin siya sa lalaki. Gusto kong ikaw maglagay sa akin ito. Inabot ng lalaki sa kanyang necktie, kaya naman ay agad niya itong kinuha at humarap sa lalaki. Mabuti na lang at maalam din siya sa paglalagay noon, kaya naman ay hindi na yon naging mahirap sa kanya. Umawang ang labi ni Zenaya kung gaano kalapit sila sa isa't isa. Napansin niya naman ang pagngisi ng lalaki, kaya minadali niyang tapusin ang pagninektie. Tapos na, sabi niya at bahagyang lumaya. Inayos niya ang dulo ng necktie kaya napangiti ang lalaki. Uuwi ako around 4 at aasahan kong nakahanda na ang damit na ibibihis ko. Sabi ng lalaki at tumalikod na para lumabas. Sinundan naman yun ng tingin ni Zenaya at nang mawala na ito sa paningin niya ay agad siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ayos ka lang ba, Iha? Halos atakihin siya nang ginulat siya ni Manang Sita, kaya naman ay tumango siya dito. Opo! Sagot niya, pero parang hindi ito naniniwala. Bakit napapahawak ka sa dibdib mo nung umalis na si Sir? Nasapul ka ata ni Cupido. Nanunuksong sabi ng ginang, kaya naman umawang ang labi ni Zenaya. Nasapul po? Sumikip lang ang dibdib ko. Inosenteng sabi ni Zenaya, kaya naman ngumiti lang ang ginang na nakatingin sa kanya. Sa maghapon na nasa mansyon, si Zenaya ay tumulong siya sa mga kasambahay dahil wala pa naman si Kieron. Nakahanda na rin siya ng masusuot ng lalaki at nagawa na rin niyang maglibot sa buong mansyon. Kahit kailan talaga, hindi pa namin nakita si Sir na nagdala ng nobya dito. Sabi pa sa kanya ni Ella, kaedad niya na isa sa mga kasambahay. Napakagat naman siya sa labi habang nakikinig dito. Alam mo, crush na crush ko yan si Sir eh. Ang kaso, kasambahay lang naman ako at mahirap. Mabuti ka nga at kinakausap nun. Ano nga ulit trabaho mo rito, Zin? Yun na naman ang tanong na mahirap sagutin para kay Zenaya. Kaya naman ay tumikim siya. Gaya lang din ng sa inyo pero tinutulungan ko si Sir sa mga bagay-bagay. Napatango lang si Ella sa sinabi ni Zenaya, kaya naman ay nakahinga siya ng maluwag. Sakto namang nakarinig sila ng mga yapak, kaya naman pareho silang napatingin sa pinanggalingan nito. At nagulat si Zenaya nang makita si Kero na prenteng naglalakad patungo sa kanya.
Magandang hapon po, sir! Magiliw na bati ni Ella sa lalaki, ngunit nanatiling nakatingin si Kieron sa kanya. Good afternoon. Sagot nito, kaya naman ay umawang ang labi ni Zenaya na natili pa ring nakatayo habang nakatingin sa lalaki. Nakahanda na ba ang... Oo! Hindi na nagawang tapusin ni Kiero ang tanong niya nang agad na sumagot si Zenaya. Kaya naman ay kahit nabigla siya ay nagawa pa rin niyang ngitian ito. Ella, ihinto mo na yung ginagawa mo. Maaari ka na magpahinga. Iwan mo muna kami ni Zinaya. Napatingin si Zenaya sa babae na nakangiting umalis sa kinaroroonan nila. Tumingin naman si Zenaya sa lalaki na blanko lang ang tingin. Bakit, sir? Tanong niya kahit ang totoo ay gustong-gusto niya nang tumakbo dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Naiilang ka ba sa akin? Tanong nito. Kaya naman ay napamaang si Zenaya at hindi alam ang sasabihin. It's alright. Naiintindihan kong naninibago ka lang sa trabaho mo at nais kong masanay ka. Pilitin mo ang sarili mo, Zinaya. Ayokong nakikita kang hindi makatingin sa akin. Napatitig si Zenaya sa lalaki at iniintindi ang mga sinasabi nito. Sasagot na sana siya nang guluhin nito ang buhok niya. Naiintindihan mo ba ako? Tanong ng lalaki na natili pa ring nakapatong malaking kamay sa ulo niya. Oo, sir. Tawa naman ng lalaki sabay kuha ng kamay niya mula sa ulo ng dalaga. Ayoko ring tinatawag mo akong sir. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Umawang ang labi ni Zenaya sa narinig. Para sa kanya ay napakataas ng lalaki at dapat lang na igalang ito. Isa lamang siyang normal na babae at hindi nararapat sa kanya na tawagin ng lalaki sa pangalan lang nito. Pero, it's fine. Huwag mong tingnan ang katayuan natin sa buhay. Isipin mo na lang na matagal na tayong magkakilala at sanay kang tawagin ako sa pangalan ko. Huling sabi nito at ninitian siya bago talikuran. Nanatiling nakatayo lang si Zenaya doon at hindi makapaniwala. Dumaan ang ilang araw, linggo at buwan at unti-unti nang nasasanay si Zenaya sa trabaho. Totoong malaki ang sweldo niya at ilang beses na rin siyang nakakapagpadala ng pera sa kanyang ina. Nasanay na rin siyang tawagin si Kieron sa mismong pangalan nito at habang tumatagal ay parang nararamdaman niyang asawa siya nito dahil sa mga ginagawa niyang konektado sa pagiging asawa. Hindi ka ba pagod? Tanong niya sa lalaki na kasalukuyang nagpapahinga sa kama nito habang siya naman ay naghahanap ng masusuot nito. Nakita niya naman itong umiling pero nanatili lang na nakahiga at nakapikit. Sigurado ka ba? Tanong niya ulit sa lalaki. Kakauwi lang kasi nito at pansin niyang pagod talaga ito dahil hindi pa man nakakaligo ang lalaki. Ay ibinagsak na nito ang sarili sa kama. Nang hindi niya ito narinig na sumagot ay agad niya itong nilapitan. Kieron! Tawag pa niya rito pero hinila ng lalaki ang kumot ng nakapikit na ipinagtaka naman ni Zenaya. Nagkumot naman ito hanggang leeg kaya naman ay hindi maiwasan ni Zenaya na hawakan ng noon nito. Pero naramdaman niya na sobrang init ng lalaki, kaya naman napamaang siya dito. May lagnat ka, Kieron! Natatarantang sabi niya pero nawala lang yon ang hawakan ng lalaki ang palapulsuhan niya. Okay lang ako. Basta dito ka lang sa tabi ko. Napapaos nitong sabi, kaya naman ay napaupo si Zenaya sa gilid ng kama nito. Nakasut ka pa! Ayaw mo ba munang magbihis bago ka magpahinga? Naidilat ni Kiero ng mata nang saktong tumama kay Zenaya. Maluha-luha ang mata nito at ang pilik mata nitong mahaba at makapal ay nagdidikit-dikit dahil marahil sa luha. Bibihisan mo ko? Umawang ang labi ni Zenaya kaya naman ay mahinang natawa si Kieron at naupo. Akin na ang damit. Magbibihis ako. Parang nilalamig pa ang lalaki dahil sa pagyakap nito sa sarili. Kaya naman ay agad-agad na kinuha ni Zenaya ang hinanda niyang damit para dito. Panonoorin mo ako magbihis? Biro pa ng lalaki, kaya naman ay hindi maiwasan ni Zenaya na hindi ito taasan ng kilay. May sakit ka na't lahat-lahat ay nagagawa mo pa ring magbiro. Naiinis na sabi ni Zenaya, kaya naman ay natawa ang lalaki. Simula na maging komportable siya dito ay nagagawa siyang biruin ito, kaya naman ay nasanay na rin siya. Tumalikod ka kung ayaw mo makita ang katawan ko. Ayoko nang pumunta pa sa banyo dahil masyadong malamig. Mahinang sabi nito kaya naman tumalikod si Zenaya habang nakaupo pa rin sa gilid ng kama.
Makalipas ang ilang minuto ay natapos na rin ng lalaki at bumalik ito sa pagkakahiga. Kaya naman ay napatingin si Zenaya sa kanya. Hindi ka ba kakain muna? Tanong ni Zenaya habang nilalagay ang damit ni Keron sa laundry basket. Tumingin naman sa kanya ang lalaki. Susubuan mo ko? Seryosong tanong nito. Napapabuntong hininga namang tumango si Zenaya. Pagbibigyan kita ngayon. May lagnat ka eh. Mahinang sabi niya at tumango. Diyan ka muna ha. Huwag ka matutulog. Kukuha muna ako ng pagkain at gamot. Tumango lang ang lalaki kaya naman lumabas si Zenaya at agad na tinungo ang kusina. Nadatnan naman niyang nandun si Manang Sita. Papalabas na ba si Kieron? Sabihin mo nakahanda na ang hapunan. Umiling naman si Zenaya sa ginang. Hahatiran ko na lang po siya sa kwarto. Wala nang ibang sinabi si Zenaya at ipinagpasalamat niya ring hindi na matanong ang ginang. Agad naman na kumuha siya ng tray at inilagay doon ang pagkain. Pasimple rin siyang kumuha ng gamot dahil kapag nalaman ng ginang na may lagnat si Kieron ay mas mag-aalala pa ito. Matamis naman siyang ngumiti sa ginang at umalis na rin sa kusina para tumungo ulit sa kwarto ni Kieron. Kieron! Tawag niya sa nakapikit na lalaki. Agad naman itong dinilat ang mata at ngumiti sa kanya. Bangon ka muna! Papakainin kita! Sabi niya, kaya naman ay mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki. Nagpapasalamat siyang kaldereta ang ulam dahil madali lang itong sandukin at masarap pa. May panlasa ka ba? Tanong niya sa lalaki na nakatingin pa rin sa kanya. Hindi ko alam. Subuan mo na ako para malaman ko. Mahinang sabi nito kaya naman sinubuan na niya ang lalaki at hinintay ang reaksyon nito. Ayoko nang kumain. Walang lasa. Sabi nito at babalik na sana sa paghiga nang pigilan siya ni Zenaya. Alam kong busy ka sa trabaho kaya ka nagkakasakit. Kaya kailangan mong ubusin to para bumalik ang lakas mo. At makabalik ka na rin sa trabaho mo. Naiintindihan mo? Tiningnan lang siya ni Kieron kaya naman kinagat niya ang ibabang labi niya. Pero wala akong panlasa. Hindi ako gaganahang kumain yan. Sagot nito sa kanya. Umawang naman ang labi ni Zenaya. Pilitin mo, okay? Pangungumbinsi niya. Kaya naman ngumisi ang lalaki. Fine. Sabi nito, kaya naman napangiti si Zenaya. Pero sa isang kondisyon. Nawala ang ngiti niya sa narinig at napataas na lang ang kilay. Kaya naman ay mas lalong napangisi ang lalaki. Tabihan mo ko sa pagtulog. Natigilan si Zenaya. Kahit ilang beses na siyang nakapasok sa kwarto nito at nadatnan itong natutulog, ay hindi niya kailanman naisip na tabihan ito. Kaya naman ay nagtataka niya itong tiningnan. Pero kung ayaw mo, okay lang. Hindi ko kakainin yan. Babalik na sana sa paghiga ang lalaki, pero agad na pinigilan siya ni Zenaya na ikinangiti niya. Okay, tatabihan na kita. Kainin mo lang to. Sinubuan na ni Zenaya ang lalaki at kada subo nito ay napapangiwi ang lalaki. May minsang hindi pa nito nginunguya ang kinakain, pero para kay Zenaya ay okay na yun. Kesa naman sa walang laman ang tiyan nito. Isa na lang, mauubos mo na. Sabi ni Zenaya, pero kita niya ang pag-iling ni Kieron. Ayoko na. Nasusuka na ako. Sabi nito, napapapikit-pikit pa. Napabuntong hininga naman na inilagay ni Zenaya ang tray sa ibabaw ng side table at kinuha ang tubig at gamot doon. Ito, inumin mo na. Agad naman na kinuha ng lalaki ang gamot at ininom yun. Kaya naman ay napangiti si Zenaya. Walang pasabi na tumayo siya at kinuha ang tray. Handa na sana siyang lumabas nang magsalita ito. Bumalik ka dito. May kondisyon tayo, di ba? Pagpapaalala ng lalaki. Kaya naman hinarap niya ito. Oo na po. Sagot niya at tuluyan ng lumabas. Hindi maintindihan ni Zenaya ang nararamdaman. Ang katotohanang nais siyang katabi ng lalaki ay nakapagparamdam sa kanya ng kilig. Pero ang katotohanan ding alam niyang dahil lang yun sa may lagnat ang lalaki ay nakapagpawala ng ngiti sa kanya. Agad na inilagay ni Zenaya ang mga gamit sa kusina at binalikan si Kieron sa kwarto. Nakita niyang mahimbing na itong natutulog, kaya naman ay tiningnan niya ang buong mukha nito. Huwag mo akong titigan. Humiga ka sa tabi ko. Nagulat si Zenaya sa biglaang pagsasalita nito ng nakapikit. Dinilat nito ang mga mata
At saktong tumama yun sa mga mata ni Zinaya. Seryoso ka bang patatabihin mo ko sa'yo? Paninigurado ni Zinaya. Tumango naman ang lalaki. Bakit? Tanong ulit ni Zinaya, kaya naman napabuntong hininga ang lalaki. Bakit hindi? Gusto ko eh. Sagot nito, halata pa sa boses nito ang pagkapaos. Wala nang nagawa pa si Zinaya kundi ang tumabi dito. Ngunit may distansya sa lalaki. Agad niyang nilagay ang unan sa gitna nila. Bakit? Tanong niya nang makitang nagtataka siyang tiningnan ng lalaki. Hindi kita mararamdaman kung nandyan ang unan. Hindi naman kita gagalawin. Dahan-dahan na kinuha ng lalaki ang unan sa gitna ng nakangiti. Kaya naman ay napakurap si Zinaya. Sa kwarto na lang ako matutulog, Kieron. Nahihiyang sabi ni Zinaya pero hinawakan lang ni Kieron ang palapulusuhan niya. Ramdam naman niya ang init ng kamay nito. Hindi pwede. Hinila siya ng lalaki at inilagay siya sa mga bisig nito. Kahit hindi niya man aminin ay halatang wala na rin siyang magagawa. Napabuntong hininga si Zinaya at pinakiramdaman ng lalaki. Mainit pa nga ito. Ilang minuto lang ay narinig niya na mahimbing na ang pagtulog nito. At dahil nga sa hindi siya komportable, ay umalis siya sa pagkakahiga at bumalik sa kwarto niya. Kinabukasan ay nagising si Zinaya sa ingay na nagmumula-mula sa labas. Parang tinig yun ng babae, kaya naman agad siyang lumabas. Hindi niyo siguro pinapakain ng maayos ang sir niyo! Look! Ang init-init niya! Galit na sigaw ng isang matangkad at magandang babae. Sexy ang suot nito, pero sa nakikita niya ay alam niyang maldita ito dahil na rin sa paraan ng pagsisigaw nito sa ibang kasambahay. Ma'am, hindi po namin alam na may lagnat siya. Sagot ni Manang Sita nang nakayuko, kaya naman ay mas nag-usok pa ang ilong ng babae. Mga irresponsable kayo! Sana man lang ay tinignan niyo ang lagay niya! Galit pa na sabi nito, kaya naman ay agad na pumunta si Zinaya at hinarap ang babae. Ma'am, ako po ang nakakaalam na nilalagnat si sir. Sabi niya, kaya naman ay naginhawa ang babae at tiningnan si Zinaya. God! Kanina pa ako dito nagsisisigaw! Dahil akala ko walang nakakaalam na may lagnat siya. Bakit ba ngayon ka lang? Bumalik ang pagkainis sa boses ng babae, kaya naman napaayos ng tayo si Zinaya. Kakagising ko lang po kasi napuyat po ako sa pagbabantay kay sir. Sagot ni Zinaya na ikinataas ng kilay nito. May sasabihin pa sana ito nang sumulpot si Kieron. Anong ginagawa mo dito, Kryzel? Tanong ng lalaki. Lumapit naman ang babae dito at hinawakan ang braso nito. Nag-aalala ako sa iyo, Kieron. Hindi mo sinasagot ang tawag ko at wala ka rin sa opisina. Pumasok ako sa kwarto mo kanina at doon ko napansin na may lagnat ka. At sobrang nag-aalala ako. Tinatanong ko yung mga katulong mo at hindi naman nila alam na may lagnat ka. Mahabang sabi nito kaya naman tiningnan ni Kieron ang mga katulong hanggang sa dumapo ang tingin nito sa kanya. Ayos na ako. Sabi ng lalaki. Natili pa rin nakatingin kay Zinaya. Hindi ka pa maayos, Kieron. May lagnat ka pa rin, oh. Nanatili pa rin ang kamay ng babae sa braso ng lalaki. Kaya naman hinila ito ni Kieron papunta sa kwarto. Nakahinga naman ng maluwag ang mga katulong. Si Ella na hawak ang map at si Manang Sita na hawak ang sandok. Grabe, hindi ko alam na ganun kaganda ang girlfriend ni sir. Sabi ni Ella at nagsimula ng magmap ng sahig. Tumaas naman ang kilay ni Manang Sita. Maganda nga, pangit naman ang ugali. Sabi ng ginang at umalis na roon para ipagpatuloy ang kanyang niluluto. Umawang naman ang labi ni Zinaya. Tiningnan niya ang kaninang pwesto ng dalawa. Girlfriend? Akala ko ba walang girlfriend si sir? Tanong ni Zinaya kay Ella kaya naman natawa ang babae. Sinabi ng babae na girlfriend siya ni sir eh. Bakit? Selos ka? Pangaasar ni Ella sa kanya. Kaya naman umawang uli ang labi ni Zinaya. I didn't told you na pumunta ka dito, Kryzel. Seryosong sabi ni Kieron sa babae na nakanguso lang at nakadekwatro. I told you, I'm worried about you. Kahit ang mga nasa opisina ay nagtataka kung bakit ka absent. Naiinis pa ring sabi niya, kaya naman ipinag-cross ni Kieron ang braso. Umuwi ka na. Sabi ni Kieron, kaya naman ay nagtataka si Kryzel na napatingin sa kanya. Ano?
Hindi! Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka! Sabi ni Crizel, ngunit umiling lang si Kieron na ikinamaang ng babae. I don't need you here. May mag-aalaga sa akin. Sagot ng binata. Sino naman? Yung mga katulong mong mga irresponsable na hindi man lang inalam kung anong kalagayan mo? My God, Kieron! Mamamatay ka lang dito! Umigting ang panga ni Kieron sa narinig at hinawakan ng mahigpit si Crizel sa braso. Huwag na huwag mong sasabihing irresponsable ang mga narito sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan dito, Crizel. Dahil aalagaan ako ni Zinaya. Matigas na sabi nito at binitawan na ang braso ng babae. Bakit siya? Dahil gusto mo siya? Mataray na tanong nito. Natahimik naman si Kieron. Sa kabilang banda ay naghihintay si Ziana sa paglabas ng dalawa sa kwarto. Hindi siya sigurado sa ginagawa ng dalawa sa loob, lalo pat magnobyo at magnobya ang dalawa. Nang bumukas ang pintuan ay nakita niya ang babaeng naiinis na lumabas at nang makita siya nito ay agad siya nitong nilapitan. Marahas siyang hinawakan sa balikat. Ikaw si Zinaya, di ba? Hindi ka naman maganda. Sabi nito, kaya naman nagulat si Zinaya. Ha? Hindi makapaniwalang sabi niya, kaya naman patunog ng umisi si Crizel. Hindi ka maganda! Kaya bakit? Hindi na naituloy ng babae ang sasabihin at umirap na lang. Whatever! Tinulak pa siya ng babae at nakita niya itong naglakad na papalayo. Napakurap naman si Zinaya at sinundan pa ito ng tingin. Napatingin naman siya sa pintuan ng kwarto ni Kieron at nagbabaka sakaling lalabas pa ang lalaki. Pero ilang minuto na ang lumipas at hindi pa rin lumalabas ang lalaki. Kaya naman napagdesisyon na lang ni Zinaya na pumasok na lang sa kwarto niya. May girlfriend na pala siya, pero nagawa niya pang patabihin ako sa kanya. Bulong ni Zinaya at nahiga sa kama. Total, may sapat naman na ipon na ako. Magre-resign na ako at aalagaan ko na lang si mama. Bulong ni Zinaya at kinuha ang malaki niyang backpack para mag-impake. Kung anong dinala niyang mga damit noong dumating siya sa mansyon, ay siya lang din ang inimpake niya. Nang matapos siya ay agad siyang lumabas ng kwarto. Sakto rin na naroon si Kieron sa harapan ng pintuan ng kwarto niya, kaya naman pareho silang napatigil at nakatingin sa isa't isa. Zinaya! Tawag ng lalaki, kaya naman humarap ng maayos si Zinaya dito. Bakit po, sir? Tanong niya. Tinawag niya ito ng may respeto dahil sa katotohanang may nobya na nga ito. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na tawagin mo ako sa pangalan ko? Napakagat si Zinaya sa sariling labi at iniwasan ng tingin ni Kieron. Lumapit naman sa kanya ang lalaki at hinawakan siya sa braso. Ramdam niya naman na hindi pa ito magaling. Pansin niya rin na nakasuot ito ng jacket. Mainit ka pa. Magpahinga ka pa. Bulong niya. Mahina niya pang tinulak ang lalaki pabalik sa kwarto. Mag-usap muna tayo. Sabi naman ng lalaki, kaya naman ay nagtataka niya itong tiningnan. Wala na tayong dapat pag-usapan, sir. Sagot ni Zinaya, kaya naman ay mas hinila pa siya papalapit ni Kieron at nagulat siya nang yakapin siya nito. Hindi ka naman nagtatampo, di ba? Hindi yumakap pabalik si Ziana dahil hindi niya alam ang nararapat na gawin. Napakurap na lang siya sa kabila ng pagyakap sa kanya ng lalaki. Hindi niya rin alam kung ano ang isasagot sa tanong nito. Wala namang dahilan para magtampo ako. Magpahinga ka na. Kumala si Zinaya sa pagkakayakap ng lalaki dahil hindi siya sanay sa yakap nito. Yun ang kauna-unahang beses na niyakap siya nito at hindi niya yun nagugustuhan. Lalo pat kataksilan yun kung malalaman nito ng nobya ng lalaki. Kapag magaling na ako, mag-uusap tayo. Hindi maintindihan ni Zinaya kung ano ang pag-uusapan nila, ngunit tumangulang siya sa lalaki. Kaya naman pumasok ulit ito sa kwarto. Napayuko naman siya at dahan-dahang sumandal sa pintuan ng kwarto niya dahil magkatapat lang naman ang kwarto nila. Ilang sandali pa ay napagdesisyonan na ni Zinaya na pumunta kay Aling Sita na kasalukuyang naguhugas ng pinggan. Nang makita siya ng ginang ay agad siya nitong initian. Nakapag-usap na ba kayo ni Kieron? Hinahanap ka niya kanina pero sabi ko baka nasa kwarto ka't nagpapahinga. Tumango si Zinaya bilang sagot. Naupo naman siya sa upuan na naroon at kinuha ang cellphone niya. Tinawagan ang numero ng ina. Agad naman itong sumagot. Hello anak? Sagot nito kaya naman napangiti si Zinaya nang marinig ang boses ng ina.
Kumusta ka po, ma? Natanggap mo ba yung pinadala kong pera dyan last time? Tanong niya sa ina at narinig niya naman ang tawa ng ina. Oo naman, anak. Hindi ko nga akalain na may pasalubong kang prutas, groceries at bulaklak eh. Tuwang-tuwa tuloy ang pamangkin at kuya mo nung dumalaw sila dito. Kumunot ang noo ni Zenaya sa narinig na sabi ng ina. Napatingin naman siya sa ginang na kasalukuyan pa rin naguhugas ng pinggan. Talaga po? Dumalaw si kuya? Tanong niya na lang at hindi na inisip pa ang sinabi nito dahil alam niya namang pakululang yun ni Ezekiel na siyang pumupunta sa mama niya para ibigay ang pera. Wala kasing ibang ginagawa ang binatilyo kundi ang dumalaw ng dumalaw sa mansyon ng kuya nito para asarin si Zenaya. Oo, dala ang pamangkin mo. Maraming tsokolate sa groceries kaya ibinigay ko na sa kanya ang lahat dahil hindi naman ako mahilig sa tsokolate. Napangiti si Zenaya sa sinabi ng ina. Ilang segundo pa silang tahimik nang magsalita ang nasa kabilang linya. Napatawag ka pala ulit, anak. Kakatawag mo lang sa akin kagabi ah. Ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ina kaya naman hindi mapigilan ni Zenaya ang mas mapangiti pa. Kasi mama, napagdesisyonan kong umuwi na muna dyan. Namiss na po kasi kita eh. Napakagat si Zenaya sa sariling kasinungalingan. Totoo namang namimiss niya ang kanyang ina pero may mas malalim pa siyang dahilan. Talaga? Kailan ang uwi mo? Tanong nito kaya naman nakagat ni Zenaya ang labi habang nakatingin sa ginang na hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ngayon po, sagot niya at nagpakawala ng puntong hininga. May importante talaga akong pupuntahan eh. Pero dahil pa importante ka kaya hindi ko na tuloy mapupuntahan. Inikot ni Zenaya ang dalawang mata dahil sa pangaasar sa kanya ni Ezekiel Acosta. Nang mapansin ng binatilyo ang pag-ikot ng mga mata niya, ay natawa na lang ito. Hindi ka naman siguro aalis na lang basta nang walang dahilan, tama ba? Tanong nito sa kanya, kaya naman ay napatingin si Zenaya sa daan. Kasalukuyan na silang nasa biyahe at habang lumalayo sila sa mansyon ay bumibigat ang pakiramdam niya. May dahilan ako, pero ayokong sabihin sa'yo, no? Sagot niya kaya naman bumagsak ang balikat ni Ezekiel, sabay paghinto ng kotse na ikinasalubong ng kilay ni Zenaya. Sasabihin mo o hindi kita ihatid sa inyo? Sinamaan lang ng tingin ng lalaki kaya naman pinaandar na ulit nito ang sasakyan at nag-peace sign pa. Ano nga? Nasakal ka na kay Keron? Seryoso nitong tanong. Wala nang halong pangaasar na tono at focus lang sa pagdadrive. Ipinag-cross naman ni Zenaya ang braso at komportableng isinandal ang likod sa upuan. Hindi naman. Hindi niya ako sinakal o pinahirapan. Gusto ko lang na ituon ang atensyon ko kay mama. Sagot ni Zenaya at naikinatahimik ng lalaki. Napangiti si Zenaya at napayuko dahil sa pagsisinungaling. Mag-isa na lang siya. Ayaw niya namang sumama kina kuya pansamantala. Walang makakaalam kung sakaling may mangyari sa kanya at yun ang kinakatakot ko. Matigas pa naman ang ulo niya minsan. May halong pag-aalala sa boses ni Zenaya. Kaya naman nag-aalala rin siyang tiningnan ng lalaki. Ilang oras din ang lumipas ay dumating na sila sa lugar ni Zenaya at ipinagpasalamat niya yun. Salamat talaga Ezekiel. Ang laki ng natulong mo sa akin. Sabi ni Zenaya at isinukbit na sa likod ng kanyang bag. Sumaludo naman ang lalaki at may malaking ngiti pa sa labi. Ano ka ba? I got you always. Huwag ka mag-alala. Kung kailangan mo ng tulong ko, alam mo naman kung paano mo ko tatawagan. Basta wag lang talaga gabi dahil nasa bar ako niyan. Ngumisi ito kaya naman napailing na lang si Zenaya. Please lang, huwag mong sabihin kay Keron tong address namin ah. At kung tatanungin ka niya, kung alam mo kung nasan ako, sabihin mong hindi mo alam at wala kang alam. Nakumbinsi ko na rin si Manang Sita at Ella na hanggat hindi pa magaling si Keron at hanggat maaari, hindi nila babanggitin na umuwi na ako. Mahabang sabi ni Zenaya kaya naman tumango si Ezekiel. Akong bahala. Ewan ko lang kina Manang. Nagkibit balikat pa ito at pumasok na sa sasakyan. Una na ako ah. See you around Zenaya. Kinindatan pa siya nito kaya naman nginitian niya ito at kinawayan. Mabilis naman na pinatakbo ng lalaki ang sasakyan. Kaya naman nang hindi na ito nakita pa ay agad siyang naglakad patungo sa bahay nila. Sakto namang lumabas ang ina niya at masayang masaya pa itong makita siya. Diyos ko naman Zenaya! Ang ganda mo na! Napanguso si Zenaya nang mapansin siya ng kanyang ina. Tinulungan siya nitong magbitbit ng mga gamit
hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Kumusta naman ang pagbabantay ng bata? Iyon agad ang tinanong sa kanya ng kanyang ina, kaya naman ay naalala niya si Kieron at ang maamo nitong muka kapag nilalagnat. Mabait naman po ang bata, hindi ako nahirapan. Sagot niya, kaya naman nagtaka ang ina. Oy, bakit ka umalis kung ganon? Tanong ng kanyang ina at ngumiti naman sa kanya. Dahil mas priority kita, ma. Lumipas ang 3 linggo na hindi makatanggap ng kahit na anong tawag o text si Zenaya mula kay Kieron. Ngunit maraming text messages at calls naman kina Manang Sita at Ella na nangungumusta din. Kahit tahimik ka, jolly naman ang mansyon kapag nandito ka kasi close kayo ni Sir Kieron. Ngayon sobrang tahimik na eh. Pagkukwento ni Ella sa kanya, ramdam niyang nagwawalis ito dahil sa ingay ng walis. Tapos si Sir, minsana na lang din umuwi nang hindi lasing. Simula nung umuwi ka dyan sa inyo, naglalasing na siya. Tapos yung girlfriend niya palagi nandito. Pero hindi naman pinapansin ni Sir kaya ayun, kami palagi ang pinag-iinitan ng babae. Kala mo naman kung sino. May halong inis na sabi pa ni Ella sa kabilang linya, kaya naman napakagat ng labi si Zenaya. Nasaan si Kieron ngayon? Hindi niya mapigilan na hindi itanong yun. Naku, nakita ko kanina, may dalang malaking bag. May pupuntahan ata. Baka magbabakasyon. Paano? Puro trabaho ang inaatupag. Kahapon din dumalaw dito si Sir Ezekiel. Parang nagtatalo pa sila ni Sir. Nagsalubong ang kilay ni Zenaya. Sakto namang pumasok ang ina niya at nanatiling nakatayo sa pintuan ng kwarto niya. May naghahanap sa'yo sa labas, Zenaya. Sabi nito, kaya naman napatingin si Zenaya sa ina. Sino raw po, ma? Tanong niya pero nakita niyang nagkibit-balikat ang ina, kaya naman tumayo siya habang nasa tainga pa rin ang cellphone. Saglit lang Ella ha, may naghahanap daw kasi sa akin. Sabi niya habang naglalakad. Gura lang te, tatapusin ko lang din tong ginagawa ko. Ibinabanan si Zenaya ang tawag at ang cellphone ay pinanatili niyang nasa kamay niya. Nang makalabas siya ay luminga siya sa paligid, ngunit wala naman siyang nakitang tao. Sino ba naghahanap sa akin? Tanong niya sa sarili. Ako. Nalaglag ang cellphone ni Zenaya mula sa kamay at natigilan. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan dahil sa pamilyar na baritonong boses ng lalaking yun. Agad naman na humarap sa kanya ang lalaki at kinuha ang cellphone niyang nasa paanan niya at inabot yun sa kanya. Zenaya. Nakangising tawag nito sa kanya. Nakitaan niya pa ito ng lungkot sa mga mata na mas lalong nakapagpatigil sa kanya. Bakit ka nandito? Nauutal na tanong niya. Mas napangisi naman ang lalaki at itinuon sa paligid ang atensyon. Ano sa tingin mo? Ibinaling na ng lalaki ang tingin sa kanya, kaya naman umawang ang labi niya, ngunit walang lumalabas na kahit isang salita man lang. Umalis ka sa panahong kailangan kita, Zenaya. At ang mas malala pa ron, hindi ka nagpaalam mo kahit paliwanag man lang ay hindi mo ginawa. May kung ano sa tono ng lalaki na nasasaktan, ngunit nanatiling nakatayo si Zenaya roon at hindi alam ang sasabihin. Wala ka man lang bang isasagot? Hindi ka man lang ba magpapaliwanag? Seryosong sabi nito kaya naman napayuko si Zenaya. Tapos naman na yun. Hindi ko na kailangan pang malaman ng dahilan kung bakit ako umuwi dito sa amin. Matapang niyang sagot kaya naman patunog ng umisi si Kieron. Zenaya naman, kailangan ko ang paliwanag mo para naman kahit papaano ay maintindihan ko kung bakit mo ako iniwan. Malakas na sabi ng lalaki kaya naman nagulat si Zenaya. Kieron, hindi mo alam kung gaano kasakit na maiwanan ng walang dahilan. Kaya please naman, tatanggapin ko kahit late na ang paliwanag mo. Basta magpaliwanag ka. Hindi magawang maibuka ni Zenaya ang labi, kaya naman napapikit siya ng mariin at bumuntong hininga. Kieron, kailangan ako ni Mama. Sagot niya. Napalabi naman ng lalaki at inilagay pa ang kamay sa bewang bago tumingala. Yan lang ba? Kasi kung yan lang, bakit mahirap para sa'yong magpaalam man lang? Mapait na sabi ng lalaki kaya naman umiwas si Zenaya ng tingin at inalis ang namumuong luha sa mga mata. Hindi mo na kailangan na puntahan pa ako dito para lang malaman ng dahilan ko, Kieron. Hindi ako ganun kaimportanteng tao para sa'yo. Matigas na sabi ni Zenaya kaya naman patunog na napangisi si Kieron at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Sa tingin mo ba,
Magbabiyahe ako ng 3 oras kung hindi ka importante sa akin? Sarkastikong tanong ni Kieron. Kaya naman ay natigilan si Zenaya. Sa tingin mo maniniwala rin ako sa dahilan mo? Tanong ulit nito kaya naman ay nanghina ang tuhod ni Zenaya. Umalis ka na! Umalis ka na! Tatalikuran na sana niya ang lalaki nang hawakan nito ang kanyang palapulsuhan, kaya naman napahinto siya. May kung anong kuryente pa ang dumaloy sa kanya, kaya naman mas napapikit siya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan. Bumalik pa ang lalaki sa sasakyan nito at hindi man lang nakaabante si Zenaya. Nakita niya na lang ang sarili niyang hinihintay si Kieron. Nang makabalik ito ay dala na nito ang bagahe. Naiinis naman si Zenaya dahil alam niyang si Ezekiel ang nagsabi sa lalaki kung saan siya nakatira. Base na rin sa sinabi ni Ella sa tawag nito. Nagpauna na lang sa paglalakad si Zenaya at nakasalubong niya pa ang ina niya. Oh, sino ba yung lalaking yun? Tanong ng kanyang ina. Sakto namang tumabi sa kanya si Kieron. Kieron Acosta po, CEO of well-known business and finance company. Umawang ang labi ng ina ni Ziana. Sa narinig, tinuro pa nito si Kieron. Diyos ko, bakit nandito ka sa lugar namin, sir? Baka magkasakit ka. Tinulak ng ina ni Ziana si Kieron papasok sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman ay hindi maiwasan ni Kieron na igala ang paningin sa kabuuan ng bahay. Pasensya ka na at medyo masikip, sir. Hindi kami mayaman para sa mansyon eh. Binigyan pa ito ng tubig ang lalaki, kaya naman napamaang si Zenaya. It's fine po. Just call me by my name. Sabi pa nito at ngumiti. Pinasadahan pa nito ng tingin si Zenaya. Ano nga palang sadya mo dito, iho? Magkakilala pala kayo ng anak ko? Tanong nito, kaya naman ngumiti at tumango ang lalaki. Yes po, nagtatrabaho siya sa akin. At nandito rin po ako para tumira dito pansamantala. Umawang ang labi ng ina ni Zenaya sa sinabi ng lalaki at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila. Pati si Zenaya ay hindi makapaniwalang napatingin sa lalaki. May malapit na hotel dito, iho. Suhestyon ng ginang na ikinatango ni Zenaya, ngunit umiling si Kieron. Gusto ko po rito. Sagot ni Kieron nang makatingin siya kay Zenaya. Nagtataka namang napatingin ang ina nito sa kanya na napamaang pa. Parang nanghihingi naman ng tulong si Zenaya sa ina. Ikaw? Bahala, iho. Okay lang naman na dito. Dahil sa kawalan ng masabi at dahil hindi rin makapaniwala ay umalis doon ang ina ni Zenaya na ikinabagsak ng balikat niya. Naiwan naman silang dalawa ni Kieron doon. So, nasa ng bakanting kwarto nyo? Tanong ng lalaki kaya naman hindi maiwasan ni Zenaya ang hindi kumurap. Hindi kami mayaman para may guest room. Kung gusto mo talagang dito ka muna, magtiis ka dito sa sala. Hindi na pinansin pa ni Zenaya ang lalaki at dumiretso papasok sa kanyang kwarto. Nais niya munang ipahinga ang utak niya dahil sa dami ng pangyayari. Hindi siya makapaniwalang pupuntahan siya nito gayong wala namang dahilan para puntahan siya nito. Para sa kanya ay hindi sapat na dahilan ang puntahan siya nito para lang alamin ang dahilan kung bakit siya umuwi. Kinabukasan ay nagising si Zenaya sa ingay ng dalawang taong nag-uusap. Kaya naman ay tumayo siya at idinikit ang tenga sa pintuan. Aba, kung nagmamahala naman kayo, iho, walang hahadlang dyan. Andito lang kami para sumuporta. Rinig niyang sabi ng ina kaya naman nagtataka si Zenaya. Galit po siya sa akin. Nararamdaman ko yun o baka nagtatampo. Inikot ni Zenaya ang mga mata niya. Alam niyang ang girlfriend nitong si Crizel ang pinag-uusapan. Kaya naman lumabas siya na ikinatigil ng dalawa. Oh, kanina ka pa ba gising, Zenaya? Tanong ng ina niya. Kumuha naman siya ng tubig at uminom. Saka siya humarap sa ina. Kagigising ko lang po. Sagot niya at pumasok sa banyo para magsipilyo at maghilamos. Hindi niya na rin narinig pa ang dalawa na nag-uusap. Kaya naman nagtataka siya. Zenaya, Ay kabayo. Napahawak siya sa dibdib dahil sa gulat nang sumulpot ang lalaki. Tiningnan niya ito nang may salubong ang kilay. Kieron, bakit nandito ka pa? Pwede ka nang umuwi sa mansyon mo. Mainit dito at pwede kang makakuha ng sakit dahil hindi ka sanay. Nakita niya ang pagngiti ng lalaki at umiling. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang dahilan mo. Pagpapaalala nito kaya naman nagsalubong ulit ang kilay ni Zenaya. Di ba sinabi ko naman sa'yo na kailangan kong bantayan si mama? Yan ang dahilan ko, Kieron. Sagot niya at aalis na sana,
ngunit humarang ang lalaki. Hindi ako naniniwala na yan ang dahilan mo. Sabi nito, kaya naman tiningnan ni Zenaya ang lalaki at ngumiti ng sarkastiko. Di wag ka maniwala! Malumanay niyang sabi at tuluyan ng lumabas. Nabangga niya pa ng kaunti ang lalaki nang hindi sinasadya. Agad siyang pumasok sa kwarto niya at sumandal sa pinto. Iba kasi ang nararamdaman niya kapag nasa harap na ang lalaki. Ilang minuto lang ay lumabas si Zenaya para makita lang si Kero na nakaupo roon at nagbabasa ng kung ano. Wala namang nagawa pa si Zenaya, kundi ang maupo sa tapat nito na ikinababa ng lalaki sa libro. What? Masungit na saad pa nito. Tinitigan naman ni Zenaya ang lalaki. Gusto kong umuwi ka na kaya sasabihin ko na ang dahilan kung bakit ako umuwi dito. Umayos ng upo si Kieron at pinagkrus pa ang braso. Kaya naman huminga muna ng malalim si Ziana bago magsalita. You're confusing me, Kieron. May girlfriend ka na pala pero nagawa mo pang patabihin ako sa isa pagtulog. Kapag nalaman niyo ng girlfriend mo, masasaktan siya at aawayin niya ako. Ako pa ang magiging masama. Sandaling natigilan si Kieron sa sinabi niya at pinroseso pa sa utak niya ang narinig. Kinagat naman ni Zenaya ang labi. Nagsiselos ka ba? Seryosong tanong ni Kieron sa kanya kaya naman siya ngayon ang natigilan. Selos? Paninigurado niya kaya naman tumango si Kieron. Wala naman tayong ibang ginawa. Ni hindi kita hinalikan. Nagulat na lang ako na nag-iba ang pakikitungo mo sa akin. At umalis ka pa nang hindi nagpapaalam. Sabi ng lalaki at ngumisi. Napaawang naman ang labi ni Zenaya. Hindi dahilan yan para magselos. Walang nakakaselos doon, no? Binigyan ko lang kayo ng pagkakataon na makapag-usap kayo ng girlfriend mo. Hindi ko siya girlfriend. Natigilan si Zenaya sa narinig. Napaawang uli ang labi niya, ngunit walang lumabas na salita sa bibig niya. She's my secretary at walang namamagitan sa amin. Sabihin na natin gusto niya ako pero hindi kailanman ako nagkagusto sa kanya. Sabi ng lalaki na nakatingin sa mga kamay niya. Kaya naman nagtataka si Zenaya nang tiningnan nito. Hindi makapaniwala. Pero sabi ni Naela at Manang Sita, nagpakilala raw siya bilang girlfriend mo. Yan ang palagi niyang pakilala sa tuwing may mga taong nakakakilala sa akin. Kaya akala ng lahat may nobya na ako pero maniwala ka. Wala akong girlfriend. Mahinang sabi ni Kieron at tiningnan si Zenaya. Kaya bumalik ka na sa akin. Umawang ang labi ni Zenaya at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Umiti naman ang lalaki sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Di ba sinabi ko naman sa'yo na babantayin ko na si Mama? Sabi niya. Tumango naman si Kieron. Dadalhin natin si tita sa mansyon. Doon siya magpapagaling. Nagpatawag na rin ako na magiging personal doctor ng mama mo. Nanlaki ang mga mata ni Zenaya at may kung anong yumakap sa puso niya dahil sa narinig. Kieron, hindi mo kailangan gawin yun. Mahinang sabi niya ngunit umiling lang ang lalaki. Siyempre gagawin ko yun. Para sa future mama ko yun eh. Natigilan si Zenaya sa narinig at nagsalubong ang kilay na tumingin kay Kieron. Future mama? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngumisi naman si Kieron. Alam mo ba kung bakit wala akong girlfriend at hindi ko ginawang girlfriend si Kryzel? Tanong ni Kieron. Bakit? Patunog ng ngumisi si Kieron at lumapit kay Zenaya. Kasi sinabi ko na sa sarili kong ikaw ang pakakasalan ko. Mas natigilan si Zenaya nang dahil doon. Hibang ka ba? Nagugulat na tanong ni Zenaya pero natawa lang si Kieron. Hindi ako hibang, pero pagdating sa'yo, nahihibang ako. Hindi nga lang kita nakikita buong araw ay dahil nasa trabaho ako, pero hindi na ako napapakali. Yung 3 linggo pa kaya? Mas nagsalubong pa ang kilay ni Zenaya dahil sa sinabi ni Kieron, kaya naman tinabihan siya ng lalaki. Bakit ganyan ka kung magsalita? May nainom ka ba? Napamaang si Kieron ngunit natawa na lang. Nung isang araw pa ako uminom at sinigurado kong pupunta ako rito nang mawala na ang hangover ko. Natawa na lang si Zenaya sa pagiging pilyo ni Kieron. Umiling pa siya, kaya naman tinitigan siya ng lalaki. Mas maganda ka kapag tumatawa. Huwag ka na magselos kay Kryzel, okay? Ikaw naman ang pakakasalan ko eh. Hindi pa man nakasagot si Zenaya ay agad siyang hinalikan ni Kieron nang walang pahintulot. Nung una ay malumanay na halik yun, ngunit habang tumatagal ay naramdaman ni Zenaya na tunay ngang mahal siya ng lalaki. Sa pagsasama nila ay naging payapa ang pamumuhay nila at nakabuo ng sariling pamilya.
Kahit anong paghihirap man ang sinapit ng dalawa, nang dahil sa pagmamahala na nabuo ay walang makakapagpabuwag sa kanila. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Babysitting the CEO. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!